Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa unang linggo, ikatlong maragahan ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao na may paksang pagsunod at paggalang gagawin ko kahit saan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maisagawa ang mga sumusunod. Sagutin natin ang subukin natin panuto, bilugan ng titik ng tamang sagot. Unang bilang, ikaw ay inutusan ng iyong nanay na bumili ng mantika sa tindahan. Ano ang isasagot mo? A. Nanonood pa po ako. B. Sige po, nanay. C. Si kuya na lang po. D. Mamaya na lang po. Pangalawang bilang, si Ana ay pauwi na galing sa paaralan at nakita niya ang kanyang lola sa harap ng kanilang bahay. Ano ang gagawin niya dapat? A. Hindi niya papansinin si lola. D. Magmamano siya kay lola. C. Tatakbo na lang sa bahay nila. D. Papasukin si lola sa loob ng bahay. Pangatlong bilang, binigyan ka ng iyong guro ng pagkain, ano ang sasabihin mo? A. Salamat po. B. Ipagpamanhin mo po. C. Busog po ako. D. Paalam. Pang-apat, tinawag ka ng iyong guro para itapon ng basura sa basurahan. Gagawin mo ba ito? A. Opo, gagawin ko po. B. Ipapagawa sa klase. C. Ayoko, hindi ko gagawin. D. Hindi ko papansinin. Panglimang bilang, alin ang tama rito? A. Masaya ang mga magulang kapag ang mga anak ay magalang. B. Hindi masaya ang mga magulang kapag ang anak ay magalang. C. Malungkot ang mga magulang kapag masunurin ang anak. D. Masaya ang mga magulang kapag ang mga anak ay hindi masanurin. Tingnan naman natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Panuto, isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto, mali naman kung ito ay hindi wasto. Unang bilang, gamitin ang po at opo bilang paggalang sa mga taong kausap natin. Ang tamang kasagutan ay tama. Pangalawang bilang, dapat maging magalang at masunurin na anak para ang pamilya ay masaya. Ang tamang kasagutan ay tama. Pangatlo, huwag kalimutan na magpasalamat kapag ikaw ay tinulungan. Ang tamang kasagutan ay tama. Pang-apat, ang salitang salamat po at walang anuman ay isinasambit ng batang magalang. Ang tamang kasagutan ay tama. Panglima, huwag makinig at sumunod sa utos ng mga guro. Ito ay mali. Tuklasin natin ang ating panibagong aralin. Basahin natin ang isang maikling kwento tungkol sa isang bata. Siya ay si Nena, siya ay 7 taong gulang. Si Nena ay isang batang magalang at masunurin. Kapag may kausap siya, laging nabibigkas niya ang po at opo, kaya marami ang natutuwa sa kanya. Ginagawa niya ang mga utos na pinapagawa sa kanya ng kanyang guro at pamilya. Tularan natin si Nena.
Sagutin naman natin ang mga tanong mula sa ating binasa. Tandaan, kung tayo ay sasagot, sagutin sa kumpletong pangungusap. Una, ano ang masasabi mo kay Nena? Si Nena ay isang batang magalang at masunurin. Pangalawa, ilang taong gulang na si Nena? Siya ay 7 taong gulang. Pangatlo, ano ang laging nabibigkas ni Nena kapag may kausap siya? Palagi niyang nabibigkas ang po at opo. Pang-apat, ginagawa ba ni Nena ang mga utos na ipinapagawa sa kanya? Opo, ito ay kanyang ginagawa. Panglima, dapat bang tularan si Nena? At bakit? Sagutan mo nga ito. Sa inyong mga modules, sagutan ng maayos at tama ang mga sumusunod. Pagyamani natin, panuto, lagyan ng check ang mga larawang nagpapakita ng pagiging magalang at masunurin sa pamilya at sa paaralan. Panuto, alin ang gustong sagot sa mga sumusunod na mga sitwasyon? Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Gawain 3, panuto, gumupit ng 3 larawan na nagpapakita ng pagiging magalang at masunurin. Idikit ito sa loob ng kahon. Tandaan natin na ipapakita mo ang pagmamahal sa iyong pamilya at sa paaralan sa pagiging isang magalang at masunuring bata. Ang pagiging magalang at masunurin ay nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa tahanan at sa paaralan. Isabuhay natin, sagutin ang katanungan at buuin ang pangungusap. Tayahin natin, panuto, isulat ang letra ng tamang sagot, sapat lang.